Babalik na lang ako pagkatapos ng 2 oras. Anong gagawin ko? Paano ako mabubuhay ngayon? Kasasabi ko lang kahapon na lalabanan ko matandang mangkukulam na yon. Pero ngayon, hindi ko nga alam kung saan ako pupunta. Bakit bigla siyang umalis dito? Sagutin mo ako! Aba, malay ko sa kanya. Baka dahil umalis ng mga magulang niya. Isa pa, malaki na rin ang utang niya dito sa bahay. Kaya umalis na siya. Tumigil ka na nga dyan! Hindi siya nakakabayad ng upa kaya siguro pinalis mo siya! Ano magsalita ka? Mga kapitbahay! Halika dito! Tulungan niyo ako! Huwag kang Mga tulungan! kapitbahay! Saan ka pupunta? Tulungan niyo ako! Your call will be transferred to a voicemail box. Please leave your message after beep. Hi, this is Sanchai. Please leave your message. Sanjay, si Daming Sito. Nasaan ka? Tawagan mo ako. Asap. Hi, this is Sanchai. Please leave your message. Sanjay, nauubos ang pasensya ko. Tawagan mo ako. Malalim na ang gabi. Kung tatawagan ko si Xing o kaya si Xiaoyo, parang nakakahiya naman yata yun. Pero wala na rin akong pera. Mukha yatang dito na ako sakali matutulog. Tawagan ko na lang kaya. Lobat. You have 10 messages. Sanjay, nasaan ka ba? Tawagan mo ako. To repeat, press 1. To listen for the next message, press 2. Sanjay, si Daming Sito. Ano ka ba? Nasa ka ba ngayon? Tawagan mo ako. Konti na lang ang pasensya ko. Tawagan mo na ako ngayon. Nag-aalala na ako sa iyo, Sanjay. Tawagan mo na ako. Sanjay, nasa ka na ba talaga? Kahit na anong oras, pag narinig mo to, tawagan mo ako. Daming se. Nag-aalala na ako sa'yo. Sanjay, sabihin mo kung nasan ka. Please, tawagan mo na ako. Sanjay! 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 Sorry. Ngayon ko lang narinig ang mga message mo. Natagpuan din kita. Paano mo nalamang nandito ako? Sa lugar na ito, dito kita nasaktan. Hanggang ngayon pinagsisisihan ko yan. Magkasundo naman kayong dalawa, di ba? At gusto rin siya ng iyong mama.
Tingin ko mas bagay kayong dalawa. Hindi mo na lang siya seryosohin. Tulmi! Huwag ka na magsalita! Alam mo, nasasakal na ako sa mga ginagawa mo. Malinaw naman sa'yo, hindi tayo pwedeng dalawa. Marami siyang magagandang katangian, kaya siya na lang yung pakasalan. Palagi ka na lang nagdadahilan. Para makalayo ka sa akin. Alam mo, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Huwag mo na akong iiwan eh. Magkasama nating haharapin ang problema. Ibigay mo sa akin ang iyong tiwala. Hindi ka mabibigo. Tauming sir. Teka, Tauming sir, ba't mo ako dinala dito? Hindi ako pwede dito. Haharapin natin yung si Mama. Hindi ba tagawa mo na siyang hamunin? Magkasama tayong dalawa. Ano man ang mangyari. Nasaan si Mama? Sir Daming, sir, wala po si Madam. Umalis po siya ngayon papuntang London. Marami daw po siyang business meeting, kaya matatagalan po bago siya makabalik. Mabuti naman. Pwede ka na dito. Teka muna sandali, hindi ka ba nabibigla? Pakidala na to si Teka Gerson. muna sandali lang, pag-isipan ko muna ang lahat. Marami akong sinasabi sa iyong mama kahapon, tapos ngayon nandito ako. Masyado ko marami sinasabi. Dali mo na nga yan. Sige na. Tumigil ka na dyan. Ano Sige ba? na. Mahimik Tahimik Sandali. kayo. Mahiya naman kayo sa inyong ginagawa. Tila yata ang bahay na ito'y nawawalan ng disiplina. Buhay pa pala matandang to. Auntie Jane. Sino siya? Auntie Jade, bakit kayo bumalik? Kung ano man ang dahilan, kaibigan ko siya. Dito na siya titira. Kung ganon, ikaw pala si Shanchay. Siya nga pala yung master. Nagpunta ang iyong mama sa London. Bago siya umalis, pinakiusapan niya akong bumalik dito at ayusin ang lahat. Ang sabi ni Madam sa akin habang wala siya dito, kailangang merong isang mag-aasikasong tao. Kaya naman kinailangan kong bumalik. Ang babaeng to, matanda na, pero may otoridad kung magsalita. Para siyang may kapangyarihan. Kung ipipilit niyang master ang pananatili ni Shanchay dito sa bahay, susundin ko ang kanyang kagustuhan. Miss Shanchay, magsisilbi kang katulong sa pamilya Taoming. Katulong? Si Sanchay, gagawin mo katulong? Auntie Jade, resulta ba na pagiging ulyanin? Yang master, sa pagkakatanda ko kahit minsan hindi ako kinausap ng iyong papa ng ganyan. Ang mga kabataan talaga ngayon, takot humarap sa mga responsibilidad. Hanggat may isang masasandalan sa buhay na ito, hindi siya kailanman magsisika para sa kanyang sarili. Ikaw matanda ka! Kapag hindi ka tumigil, baka hindi ako makapagpigil. Maging patas naman sana kayo. Hindi ko po sinabing dito ako titira. Nagbago na ang panahon. Hindi marunong magtrabaho ang kabataan sa ngayon. Ni hindi nyo nga yata kaya magbuhat ng isang sakong bigas o tanggapin at harapin ang hamon ng buhay. Pero, Mama, sa isang kondisyon lang. Kung dito ka, Shanchay, titira sa bahay, bakit hindi mo gamitin ang lakas ng iyong katawan? Kapalit ng pagtuloy mo dito. Bakit hindi mo gamitin ang iyong abilidad kapalit ng pananatili mo dito at pagkain? Oo, bakit hindi? Mamog niyo po sana akong maliitin. Kung mananatili man ako dito sa bahay, tandaan niyo, hindi ako magiging pabigat. Talaga? Sigurado ka ba? Magagawa mo lahat ng aking sinabi? Oo, tama kayo. Sa pagtigil ko sa bahay na ito, pwede niyo akong bigyan ng trabaho. Tumigil na nga kayong dalawa. Hindi ako papayag gawin mo yan. Auntie Jade, tigilan nyo na yan. Taoming sir, sa tingin ko tama ang mga sinabi niya. Alam mong wala akong pera at matutuluyan sa ngayon. Isa pa, meron rin akong gustong patunayan. Alam ko namang babalik ang iyong mama anumang oras. Ano na lang ang sasabihin ko sa kanya? Alangan naman sabihin kong pinalis ako sa inuupahan ko at pumunta ako dito at nakiusap sa'yo. Dapat may dahilan ako. Kung sasabihin ko nagsilbi akong katulong, kahit paano taas na upa rin ako. Ano bang pumasok sa utak mo? Gusto mo bang itrato kitang taga-silbi? Pero kasi... Wala nang pero-pero. Hindi nyo ako makukumbinse. O sige, mag-iisip ako ng ibang paraan. Gusto mo ba talaga magsilbi dito? O sige, bahala ka na nga.
Kung ganon, Shansai, hayaan mong ako ang magsanay sa'yo sa gawaing bahay. Napakalaki ng bahay na ito at napakarami ring dapat gawin. Kaya sa palagay ko, hindi ka maiinip. At huwag mong isiping dahil sa kaibigan kaniyang master ay magiging mabait ako sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo. Ilakas mo, hindi kita marinig. Opo! Magaling. Mabuti kung ganon. Sumunod ka sa akin. Magpalit ka ng damit mo. Pasok. Matagal ding hindi kita nakita, young master. Binata ka na. Auntie Jade, ano bang pinaplano nyo? Alam nyo, si Sanchay ay aking... Si Sanchay ay aking bisita. Tapos ginawa niya siya katulong dito. Binata ka na nga, young master. Hindi ka na ngayon nakikinig kay Auntie Jade. Natatandaan mo ba nung grade 3 ka pa lang? Si young master umiihi pa rin sa kama. Pero ngayong malaki ka na, kinakausap mo na ako ng pabalang. Auntie Jade, di ba kaya kayo nagretiro dahil nakita ang likod nyo? Ba't bumalik ka? Isa pa matanda na rin kayo. Hindi kayo dapat nagtatrabaho. Ano? Lagi kong sinasabi, hanggat kailangan ng serbisyo ko ng pamilya Taoming, si Auntie Jade mo hindi magre-retire. Ang iyong mama ang nakiusap sa akin bumalik. Dahil sa'yo kaya niya ako pinabalik. At sa babaeng yan, Si Mama? Bumalik ka lang dito para tulungan siya? ano bang iyong sinasabi? Iniisip mo bang isa akong manikang disusing kinokontrol ng mama mo? Na wala akong kakayahang magdesisyon para sa akin sarili? Kahit na ang nagpabalik sa akin ay iyong mama, tandaan mo, pagdating sa pamamahala ng bahay, walang ibang masusunod dito kundi desisyon ko. Pag meron kang ginawang pagkakamali, tandaan mo, hindi ko palalampasin yon. Ulyanin ka na nga. Hindi mo na alam ang mali sa tama. Maaaring ang ulyani na ako. Pero sa nakita kong pag-uusap ninyo ng babaeng yun kanina, mukha yatang siya ang espesyal na babae para sa'yo. Siguro nga ako'y matandaan at ulyanin. Hindi ko alam. Nagkamali ako. Sige na. Sandali lang. Ano yon, young master? Ano bang binabalak nyo? Maaring matanda na ako at ulyanin. Pero ang puso ko naman ay hindi bakal. O sige. Naisip ko lang na pwede ko siyang gawing personal maid ni young master. Kailangang alas 5 gising ka na. At bago dumating ang alas 6, ang entrance hall at buong sahig nito kailangang malinis na. Alas 7 nakahanda na ang agahan. At ikaw naman, pagkatapos sa eskwela wala kang ibang pupuntahan. Hindi pwede ang lakwatsa. Bumalik ka dito at ituloy ang trabaho. Naiintindihan mo ba? Bilang katulong sa bahay, bawal ang lihim dito. Ganyan ang tamang pagsisilbi sa mga amo. At nakapagdesisyon na akong gawin kang personal maid ni young master. Ako ang batas sa pamamahay na ito. Makinig ka simula bukas. Ikaw na ang magiging tagagising niya tuwing umaga at ikaw ang mag-aasikaso hanggang sa matulog siya sa gabi. Ngayon, gisingin mo na si young master. Bilisan mo na dahil baka mahuli siya sa eskwelahan. Isang kalokohan. Siya daw ang batas sa bahay na ito. Napabaliw ba siya? Hindi ako makapaniwala. Naging personal maid ako ni Taoming Sir. At kailangan ko siyang gisingin palagi. Ang trabaho'y trabaho. Parang pangkaraniwang araw lang. Taoming Sir? Sir Taoming Sir, oras na napagising. Sir Taoming Sir, gumising ka na. Gumising ka na, baka malate ka.
ba to? Wala man ng reaction. Kung matulog parang patay. Ito ang unang pagkakataon na matitigan ko siya ng malapitan. Matangos din pala ang ilong niya at mahaba ang mga pilik mata. Ano ba, Rico? Bitiwan mo ako! Bastos ka talaga! Bastos ka! Bastos! Aray, ano ba? Bakit mo ba ako hinahampas ng unan? Inaano ba kita? Bakit hindi kita hahampasin? Nagtutulog-tulugan ka! Mali ka na akala. Panaginip lang pala. Siguro bastos yung panaginip mo, no? Ang aga-aga kung ano-ano iniisip mo. Pwede bang pigilan ang panaginip? Bakit ka namumula? Hindi, no? Tumayo ka na nga dyan. Malilate ka na.